Ang kabaliwan nito, literal ako talaga, ako, wala akong masabi dahil hindi ako makapaniwala na totoo ito. Maaring isa ito sa pinakakabaliw na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi talaga ako makapaniwala sa nabasa ko lang. Naglabas lang ang gobyerno ng isang madaling gabay para sa mga ilegal na migrante kung paano hindi maging rapist. Ano? Kung paano hindi maging pedophile. Pedophile. Kung paano hindi manakit ng mga babae. Bakit? Bakit mo kailangan yun? Bakit mo kailangan ng gabay para dito? At bakit ka magdadala ng mga tao sa isang bansa na kailangan pa ng gabay para dito? Diyos ko, tulungan mo kami. At kung paano hindi iwanang mag-isa ang mga sanggol. Bulay ang hirap paniwalaan. Pero yan mismo ang ginawa nila, ilegal na ina. Tingnan mo ito, tingnan mo nga ito. Sa UK, parehong tao ay dapat magsabi ng oo sa pakikipagtalik. Ito ay tinatawag na pahintulot. Grabe, Diyos ko, hindi ko talaga alam ang gagawin ko sa sarili ko. Talagang hindi ako makapaniwala na totoong-totoo talaga ito. Sige, tingnan mo ito. Sa UK, parehong tao ay dapat magsabi ng oo sa pakikipagtalik. Ito ay tinatawag na pahintulot. Kung nakipagtalik ka sa isang tao na ayaw naman niya, ayaw pa rin niya, ito ay itinuturing na panggagahasa kahit nakasal kayo o may relasyon kayo sa isa't isa. Diyos ko, ano ba ito? Pagunawa sa mga asal at inaasahan sa UK. Ang pang-abuso sa bata ay isang mabigat na krimen sa UK. Labag sa batas ang pang-abuso sa bata. Hindi mo dapat pisikal na saktan ang isang bata. Sigawan o takutin ang isang bata. Makipantalik o magkaroon ng sexual na kontak sa batang wala pang 16 na taong gulang. Iwanang mag-isa ang isang bata nang walang kasamang matanda. Ipagkait sa bata ang pagkain, damit, tirahan o pag-aalaga. Putulin o saktan ang ari ng isang batang babae na kilala rin bilang female genital mutilation. Kung labagin mo ang mga patakaran ito, maaari kang arestuhin ng pulis at makulong. Maaari rin itong makaapekto sa iyong aplikasyon para sa asylum. Pakiusap, alang-alang sa Diyos, pakiusap sabihin mo sa akin, seryoso. May magsabi naman kung paano hindi ito. Bukod pa rito, hindi ito nakakatawa. Walang nakakatawa tungkol dito, pero ang katotohanan na kailangan mo pa ng gabay tungkol sa sex na hindi mo dapat putulin o sirain ang ari ng mga batang babae. At kung makikipagtali ka sa isang tao na ayaw naman niya, problema yun. At marami ng tao dyan na hindi nakakaintindi nito na pumupunta sa bansa ninyo. Siguro, hindi mo na kailangan ng gabay. Kailangan ninyong maging mas mainat sa pagpili kung sino ang papapasukin. Literal lang? Literal lang. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Hindi ko talaga kaya. Hindi ako makapaniwala na totoo talaga itong bagay na to. Tinuturuan ang mga imigrante kung ano ang ibig sabihin ng pahintulot. Tinuturuan sila na kailangan munang pumayag ang babae bago ka makipantalik sa kanila. Kailangan pang ipaliwanag sa kanila na pantay ang lalaki at babae. Mayroong madaling maintindihang karton dito para matulungan silang maunawaan na labag sa batas ang manakit ng babae. Ipinagbabawal ang pang-aabuso sa loob ng tahanan. Huwag iboto ang mga taong naniniwalang ayos lang ang pang-aabuso sa loob ng tahanan. Huwag iboto ang mga taong naniniwalang ayos lang ang panggagahasa sa kahit sino. Huwag iboto ang mga taong naniniwalang ayos lang ang pagputol sa ari ng mga batang babae. O ang pang-abuso sa mga bata ay ayos lang. O ang pakikipagtalik sa mga bata, huwag silang iboto. Huwag silang iboto, huwag silang payagan, huwag silang bigyan ng gabay, huwag itong ipaliwanag sa kanila. Huwag mo silang subukang turuan. Huwag mo silang payagang makapasok sa iyong bansa. Sinasabin din sila na labag sa batas ang mangharas ng tao. At may buong paliwanag sila dito kung ano ang pang-aabuso sa bata. Kasama na ang anumang sexual na contact sa batang wala pang 16 ay isang mabigat na krimen. At tuloy-tuloy pa ito. May ilang mahahalagang patakaran para sa mga magulang na nagsasabing hindi dapat iwanang mag-isa ang mga sanggol. Ngayon, wala ang katapusang propaganda mula sa gobyerno na sinasabi na ang mga lalaking ito, 200,000 katao, ang dumating sa ating mga dalampasigan ng illegal sa nakaraang 8 taon mula sa mga bansang tulad ng Afghanistan. Hindi raw sila nagdudulot ng anumang seryosong banta sa mga kababaihan at batang babae sa Britanya. Alam nating hindi iyon totoo. At kapag sina Nigel Farage at iba pa, ang ibig kong sabihin, Ano pa bang mas malaking pag-amin na totoo ito, kundi ang sabihin, kailangan nating sabihin sa kanila na huwag saktan ng ating mga babae dahil hindi nila ito maiintindihan ng kusa. Hello? itinuro ng mga reformadong personalidad ang banta na dala nila sa mga kababaihan at batang babae sa Britanya. Sila ay pinapagalitan at sinisigawan ng mga nasa kapangyarihan sa politika. Ang kahihiyang ito ay nagpapakita sa iyo ng eksaktong alam ng gobyerno. Alam nila na sila ay isang panganib at nakatira sila sa mga hotel na pinupundohan ng buwis ng mamamayan. Ikaw ang nagbabayad para sa kanilang gastusin sa pamumuhay sa mga pinagsasaluhang paupahan sa mga hotel. Sila ay ikinakalat sa buong bansa at nandyan sila sa lugar ninyo.
Ikaw mismo ang naglalabas ng perang mula sa buwis para sa mga taong naninirahan sa inyong lugar na hindi naiintindihan na hindi dapat nakikipagtalik sa mga menor de edad. Ibig kong sabihin, nakakabaliw ito. Nakakabaliw talaga. At kung sasabihin mo sa akin, naku Mira, hindi naman ganon kasama, panuorin mo lang ito. Pupunta ka ba sa Inglaterra? Kailangan ko ito. Malapit na? Kailangan ko ito. Kailangan kong. Kailangan mong ipasok ang sarili mo Oo. sa UK? Oo, interesado lang nakantutin ako. Pupunta ka ba dito para pagyamanin ang bansa namin? Sa tono pa lang na sinasabi mo. Pupunta ka ba sa Inglaterra, ha? Interesado lang ako kay Kay. Ibig kong sabihin, sigurado akong kapag binigay mo ito sa lalaking ito, sasabihin niya, syempre oo, syempre gusto kong makuha ang kanilang pahintulot. Napakamakatuwiran naman yan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito dati? Ako eh. Hindi ko kaya, talagang hindi ko talaga kaya. Magandang gabi. Mukhang tinanggap na lang ng Home Office na nag-aangkat sila ng mga rapist at pedophiles. Binibigyan nila ng booklet ang mga illegal na migrante kung paano hindi manggahasa ng mga babae at bata. Sinabihan ng mga asylum seeker na masama ang pakikipantalik sa mga bata. Sinasabi sa booklet na maaring iba ang mga batas at kaugalian dito kumpara sa inyong sariling bansa. Nakasaad doon na ang pakikipantalik sa taong wala pang 16 na taong gulang ay isang mabigat na krimen sa UK. Kahit pa pumayag sila, illegal pa rin ito. Maaring makulong ka, mawalan ng suporta at tirahan, at maapektuhan ng iyong asylum claim. Pansinin mo na hindi nila sinasabi na tiyak kang ipapadeport kung gagasahin mo ang isang bata o tiyak na matatanggihan ang iyong asylum claim. Bulay, inaamin na ngayon ng gobyerno na ang mga taong ito ay pumapasok at wala silang nakikitang problemang pangkultura sa pananakit sa ating mga batang babae. Tama ba? Panuurin mo lang ang video na ito sandali. Okay? Where going? Ne. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Hindi. Seryoso. Parang hindi. Saan ka pupunta? Alis na ako. Ito na ang normal. Pangapalaga ang babaeng to, sobrang tanga niya para lang maisip kahit sandali. Akala ko lasing siya. Salamat kahit sandali. Ito na ang bago niyang normal. Ito na ang bagong normal at inaamin na ito ng gobyerno ngayon. Hindi lang na ito ang normal, kundi oo, alam namin na itong mga taong ito na nasa paligid ng mga anak mong babae na dapat ay ligtas na nakakalakad sa kalsada pero hindi itong mga batang magaganda at kahangahangang babae ay nalalantad na ngayon sa mga taong ito. At kailangan nating subukang turuan ang mga taong ito gamit lang ang isang polyeto. Isang polyeto na nagsasabing sa UK, pareho dapat pumayag ang dalawang tao sa pakikipantali. Iyan ang tinatawag na pahintulot. At huwag abusuhin ang mga bata. Masama yon. Kahit na okay lang yan sa bansa ninyo, pero huwag kang matakot. Kung makalimutan mo ang mga patakarang ito, hindi ka pa rin ipapadeport. Hindi namin gaanong pinapahalagahan ang mga babae namin para ipadeport ka. Sasabihin lang namin sa'yo, masamang bata. Pero sa hotel mo gustong tumuloy na yun? At ang mga ilegal na imigrante ay kailangan ipaliwanag pa kung ano ang ibig sabihin ng panggagahasa. Heto, sa UK, pareho dapat pumayag ang dalawang tao bago makipagtalik. Ito ang tinatawag na pahintulot. Illegal pa rin ito kahit kasal kayo o kung dati ay pumayag siya pero ngayon ay tumanggi na. Maapektuhan ito ang iyong asylum claim. Ulitin ko, maapektuhan lang ang iyong asylum claim. Hindi ka naman tiyak na ipapadeport. Titingnan lang namin ito ng masama, ganun ba? Sa ilalim ng isang pahina na may pamagat na pagkakapantay-pantay ng kasarian, sinabihan ang mga naghahanap ng asylum na ang mga babae ay maaari magtrabaho, mag-aral at maglakbay ng malaya nang hindi kailangan ng pahintulot mula sa lalaki dito sa UK. Isa pang pahina tungkol sa domestic abuse ang nagbabala na maaari kang maaresto o makulong kung gagawa ka ng pisikal o emosyonal na pananakit sa iyong partner. Kailangan pa nilang sabihan na huwag kailanman subukang makipagtalik sa isang taong natutulog, lasing o hindi kayang magbigay ng pahintulot. At pakinggan mo to, sinasabihan pa sila dahil mukhang kailangan talaga na hindi nila dapat putulin o sirain ang ari ng mga babae. Ito ang klase ng mga taong alam ng Home Office na papunta sa Britanya. At alam mo, binabalahan pa sila na hindi sila pinapayag ang kumuha ng mga sex 1 na larawan ng isang tao nang walang pahintulot o ipamahagi ang mga sex 1 na larawan iyon nang walang pahintulot. Tingnan mo, ito na yon. Ito ang ebidensya. Nandito mismo sa dokumentong ito. Dito mismo. Ito ang ebidensya. Ito ang kabuuang pagpapatunay para sa inyong lahat. Ilan sa mga taong tumatawid sa English Channel sakay ng mga bangka o sa likod ng mga truck ay tunay na tahasan at agarang banta sa mga babae at bata. At kung hindi sila ganon, bakit kailangang sabihan pa sila ng Home Office na masama ang pakikipagtalik sa mga bata at hindi dapat sinasaktan ng mga babae? Sa kabila ng lahat ng ito, gusto pa rin ni Andy Burnham na ilagay silang lahat sa mga nayon sa kanayunan ng Britanya o sa mga HMO sa buong bansa. At ang Liberal Democrats ni Ed Davey ay gustong sumali sa EU Migration Scheme na malamang ay mauwi sa pagtanggap natin ng mas marami pang asylum seekers mula sa Europa. Hindi ko na talaga kaya, literal na hindi ko kaya. May gobyerno kang umaamin na kailangan nilang turuan ng mga tao ng mga patakaran ito at pagkatapos ay sinasabi rin nila na, sige, papasukin na lang natin sila dahil ayos lang naman. Ayos lang. Alam mo yon, oo, syempre mahalaga sa amin ang mga batang babae natin. O naman, naintindihan namin kung anong ibig sabihin ng protektahan ang ating sibilisasyon. Papasukin na lang natin ang mga lalaking. Okay lang na, ewan ko, makipagtalik sa mga lasing na babae dahil ayos lang daw yon. Ibig kong sabihin, literal na ganon. Parang masama ang pakiramdam ko. Alam mo yon?
Oo, sa tingin ko, yun na yun. Yun na ang buod. Masama ang pakiramdam ko. Salamat sa inyong atensyon kay Miss Mata.